Hello mga ka-DIY, meron tayo ditong Acer na may problema, Acer Aspire 3. Sabi nila, ang problema daw dito, once i-turn on, nag-blue screen lang at hindi tutuloy sa operating system. So titingnan natin. Ayan, automatic repair. At then nag-blue screen. Meron siyang error na ganito. So yan ang kanyang error. So, samahan niyo ako sa video na ito at susubukan nating repair ang Acer Aspire 3. Ito ay tina-turn on natin ulit at i-observe natin. So, matagal siyang mag-display. Yung kanina, after ma-turn on, nag-blue screen. Or yung may error. And then, ngayon, ayan na, nag-hang. So, matagal. Meron namang fan. Yung fan niya ay working naman, ma-feel natin yung sa ilalim, hindi naman mainit at gumagana naman yung fan, narinig natin at ma-feel. So matagal, so kaya nga i-turn off natin. Ayan, and then susubukan natin power cycle. So, ang gagawin natin ngayon, long press si power button. And then release. So, expected na mag-turn on ulit siya. Ayan, preparing automatic repair pa rin. So, press natin. Ano na yan, nag-blue screen na naman. Kaya nga, i-restart natin. Control-Alt-Delete. Sabay-sabay siya. Gusto nating i-restart. And then press natin F2 and delete key. Together. Ng ganito. Gusto nating makita yung kanyang setup. BIOS. BIOS setup. Okay. So para makita natin kung ano yung mga details, mga specs ating laptop. Okay, UEFI. And then dito, yan ang kanyang information. So, ayan, 4 GB ang memory. So, mataas naman, Kingston, yung kanyang brand ng storage. So, ayan. So, ang purpose lang is para matiyak natin yung kanyang information at yung setup. Baka hindi na-detect yung kanyang storage. Posible yun ang mangyari o di kaya may problema sa memory. So, sa tingin ko ay okay naman. Okay. So, parang okay lang yung setup. Pero sometimes, parang magic kasi sometimes matatawa tayo kasi dito lang sa BIOS, once na i-set up natin ay i-refresh lang natin yung mga ibang details at posible siya ma-fix kung may issue man. So, ang napakagandang ang status ng laptop na ito ay na-open pa natin yung BIOS setup settings na ganito. Nakikita natin yung setup utility. So, yan ang isa sa magandang sinyales na meron siyang chance na ma-fix it. Try natin na i-fix. Fix it.
saving changes, and we are expecting na may ibang may naiiba or may resulta siya. Press ulit natin. Ayan, nakikita natin iba yung kanyang display. No? Press lang tayo ng F9 after restarting, and then biala, parang miracle. Tingnan nyo. Ayan, pumasok na. See? Sometimes may mga pagkakataon na parang mahiwaga, parang magic lang, na akala natin ay malubha na, pero ayan, nakikita natin na may okay na. Pero may napansin ako dito, ayan, kailangan niya ng update. So yan ang senyales na kailangan natin i-update. So isaksak muna natin yung charger para makita natin kung nag-charge ba talaga yung ating laptop or working ba. Ayan, working naman. Charge. So hindi problema sa charger. Sometimes kasi yun din ang dahilan. Ayan, nakikita natin Windows Update. Kailangan nating i-restart at saka i-update. So kaya nga i-restart natin ito. So we are expecting na after ma-restart ay of course yung mga pending na mga drivers, sometimes kasi yun ang dahilan kung saan may error. Especially sa mga ganitong operating system, Windows 11, kailangan talaga yung mga updates na matuloy at ma-update yung mga drivers, kasi kung hindi ay posible na yun ang dahilan na mag-malfunction yung ating system, kagaya ng nangyari dito. Ayan, nakikita natin na mag-update. So i-fast forward natin kasi matagal ito matatapos. So hayaan lang natin na ganyan. Then fast forward na lang. Okay, so ayan, after matapos yung percentage ng update, ay andyan na siya, final setup na para sa bagong mga drivers. So wait na lang natin. Ang mangyayari kasi pag may update ay posible may dalawang resulta. Posible yung update ay magiging maayos yung kalalabasan dahil nag-i-improve yung mga software na nagparan sa ating hardware. Yan ay kung compatible lahat. Ang posible naman na maging resulta ay yung posible na magiging worse yung kalalabasan dahil hindi compatible yung mga na-install na software. So may mga pagkakataon na ganito ang mangyari. Posible isa lang yung conflict at the rest ng mga softwares ay okay. So yan ang ating dapat tandaan pag may mga update. Ito namang mga update kasi ay automatic na siya. So pag na-detect ng system na may update ay automatic siya na mag-update.
Okay, so ayan, malapit nang matapos. Siya nga pala, bago natin tapusin ang video ito, shoutout ko muna mga Ramimco personnel kay Manager Grace Alcoran, ating pinsan. Si Ma'am Ami Irana naman at isa pa nating pinsan, si Ma'am Jory Dyson. Ito na po yung laptop, magagamit nyo nang uli. Praise the Lord, nakukuha din sa DIY. Kaya sana po, meron din kayong natutunan sa video ito. Kaya nga, sinishare ko sa inyo. Hanggang sa susunod uli na DIY video. Sana tangkilikin ninyo yung ating YouTube channel, Handelina Vlog, para meron pa tayong maraming matutulungan. So, success yung ating pag-fix sa laptop or Acer Aspire 3. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!